Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat ng mga kaibigan natin sa Facebook at YouTube, thank you. At sa lahat ng nakikinig po sa DZBB, Spotify, Apple Podcasts, welcome to your program. Umpisan po natin ang ating programa with For Today's Talk. Ito po ang mainit na balita. Simula ngayong Lunes, mapapanood nyo na po ang Fast Talk with Boy Abunda sa mas maagang time slot. Kada 4:05 ng hapon na tayo, pagkatapos po ng Kamao. Maraming salamat. Maraming salamat. Palakpakan naman natin. Mas maaga na tayo starting this coming Monday. Ito po ang isa pang mainit na balita. Ipinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang producers ng It's Showtime at ABS-CBN kaugnay sa mga natanggap nitong reklamo tungkol sa ilang jokes ng mga hosts sa Meme Rimar at Laro-Laro Pick segments ng programa noong July 24. Kasama rin sa ipinatawag ng MTRCB ang pamunuan ng GMA Network. Hindi nagustuhan ng ilang manonood ang pagbuhos ni Ayon Perez ng lugaw sa bibig ni Vice Ganda at ang pagbuga ni Vice ng tubig sa mukha ng Baby Dolls member na si Johaira Morris. Pati na ang sinabi ni Vice kay Johaira na, and I quote, "Anong nangyari sa iyo? Bakit ka nagkaputik?" Unquote. Ayon sa MTRCB, dumulog sa kanila ang ilang concerned citizens na nilarawan ang mga eksenang ito na inappropriate at racist. Matatandaang humingi na ng paumanhin si Vice sa publiko sa It's Showtime noong July 25. Ayon kay Vice, ina-acknowledge nila ang sentimiento ng publiko at nangangako siya that we will try to do better. Bukas nakatakda ang adjudication hearing ng MTRCB. Hinihingan rin namin ang pahayag ang It's Showtime at ABS-CBN tungkol dito pero wala pa silang tugon. Maraming salamat. Samantala, kwentuhan po na masaya ang inyong matutunghayan ngayong hapon dahil mga kaibigan, ang ating mga bisita, mahuhusay na mga artista mula po sa magkaibang panahon pero pinagsama sa isang exciting at makabuluhang pelikula. Naitay Kapuso, please welcome Yayo Aguila and Martin Del Rosario. Welcome to the program. Again, first time? Yes. Oh, wow. First Thank time. you. So happy to be here. Maraming salamat. Si, ano ba, your son is, you introduced me to your son. Is he the youngest? Youngest and the only boy. 25, the only boy. Yes. Do you spoil your children? Yes. I think Nag-is- especially him. Because he's the Talaga. only boy, tas youngest pa. Oo nga. At nakikita. Oo, sumama talaga siya because he really wants to meet you, Tito Boy. Thank you. And he's very happy. Pero nakikita rin how special that bond is between the two of you. Nakakatuwa lamang na may mga bata na talagang mahal ang kanilang mga nanay. Oo, talagang, di ba? Iba yun sa puso. What was that? When did you post about your dad? 2 days ago and yesterday, Kumusta naman? nasa ICU pa rin yung dad ko kasi kailangan ko ng 16 bags ng blood kasi nanghiram lang kami ng blood sa heart center. So nag-undergo siya ng quintuple bypass, heart bypass. So ngayon okay na siya, safe na siya sa ICU. So thank you sa mga doctors niya, Dr. Aventura. Kailangan niyo pa rin ng blood? You're okay? As of now, need pa namin ng mga naka-6 pa lang eh. So mga 10 ganyan. Sanay kung merong makatulong, Yes. saan sila pwede pumunta? Pwede kayong mag-donate sa heart center. Ano lang yan, may screening lang. And sobrang malaking tulong na yun for us yung makapag-donate kayo ng blood. And syempre sa mga lifesavers ng dad ko, yung si Dr. Adventura, si Dr. Batilaran, Dr. Mangay. Thank you very much. Sinave niyo yung life ng dad ko. Kasi ano rin, fatal yun eh, Totoo. yung 5 bara. Usually, yung 3 bara is nakakaano na talaga, nakakamatay. But yung 5, nakuha namin ng maaga yung dad namin. So, Sabi mo nga, fatal. Yes. But God bless him and we will continue to pray. Yes, thank you. Pero ibahin natin ang ating usapan.
Ano ang iyong naalala pag naalala mo pag binabalikan mo ang bagets? Siyempre, yung memories namin magkakaibigan. Talaga, yung Yes. the friendship. The friendship. Kami naman ang naalala namin yung sayaw. Naku! Para lang medyo mas magaan. Turuan mo kami ni Martin. Sinayaw mo rin yan dati. Lahat. Sumayaw Mark, niya. ready? Can we have the music there? Ah, napaka-iconic talaga, no? Pero pag sinasabi mo, ang unang pumapasok sa iyong isipan ay yung inyong friendship. Exactly. Can you be more specific? Kasi po, magmula noong 1983 na nagkakilala kami, hanggang ngayon, magkakaibigan pa rin kami. And it's not just like an ordinary or simple friendship. Talagang naging magkakapatid na kami sa isa't isa. Paano yun? Are you in touch regularly? Always, all the time. We Galing. have our own group chat and then we always, not constantly, but we always see to it na, oh, hello, kamusta ka? Ganyan, magkita tayo. Ano yung huling kontrobersiya na na-involve ang isa, na pinag-usapan nyo? I can imagine you have a GC, di ba? Yes. Ganun ka-close. I do that with some friends of mine. Si Herbert. Talaga? Sa love life niya. Talaga? Bakit? Siyempre, kinukumusta namin, he's a very secretive person talaga. Hindi siya nagbubukas hanggang Hindi. ngayon? Hanggang ngayon? Talaga? Lagi lang niyang dinidismiss, tatawa lang siya, ganyan. Hindi siya umaamin kahit alam na namin. Hi. Hi, Berto. Binate. Pero the good news is, kayong dalawa ay magkasama sa isang, it's a very meaningful, not play, but film, which is a very interesting title. Tayo lang Ang nakakaalam. ang nakakaalam. What is it about? It's about a queer relationship. Drama siya na queer relationship na maraming mga bagay na tinatago at hindi pwedeng malaman kasi alam mo sa society natin madaming judgmental, may mga stigma. So ito Hanggang ngayon, ano? Yes, 2026. Yes. And itong film na to, tinatakal niya yung struggles ng mga nasa queer relationship na pinili na lang itago yung mga details sa relationship nila kesa mahusgan pa ng iba. Pinilit itinago dahil Actually, mapahiya? tinago namin sa maraming tao except sa family nung boyfriend ko dito, played by Miguel Odron. Who happens to be my son. Yes. Okay. So kaming family lang ang nakakaalam dun sa mga sekreto ng relationship Oo. namin. Dahil sa takot sa panghuhusga, Sa panghuhusga at saka din kasi nagkaroon ng crisis yung family. Well, it's open naman na my son, si Miguel, yung character ni Bong, nagkasakit. Tapos, from there, maraming mangyayari na yung closeness namin ni Neil, played by Martin, parang kailangan niyang i-navigate again yung sarili niya kung paano siya with us. Kasi tinuring ko silang pamilya eh. Pero because of that secret na tinago lang namin ng partner ko, doon magkakaroon ng problema yung movie. Doon magkakaroon. yun ang conflict. Yes. At yun ang dapat namin panuorin. Ang dahilan kung bakit namin Para dapat malaman panoorin. Para malaman niyo kung ano yun. Yeah, it's interesting because you just introduced me to your youngest son. Hypothetical. Halimbawa, your son comes here and says, Ma, bakla po ako. How would you react? Okay lang. Ganun talaga eh, wala tayong magagawa. Kasi una-una, adult na siya. I mean, kung ano yung, basta sa akin ang importante, kahit kanino sa mga anak ko, ang sinasabi ko sa kanila, kung saan kayo happy, kahit na mahihirapan ako, I will work my way through it Okay. and accept whatever is gonna make you happy. Yayo, Martin, sa inyong palagay, bakit magpahanggang sa ngayon stigmatized ang pagiging bakla? Siguro, I mean, what comes to mind? Kasi siyempre, ako hindi ko maintindihan Yes. dahil I have lived this life all my life. Bakit? Siguro, marami pa rin kasi yung sobrang conservative, very closed-minded. Medyo, hindi naman sabihin natin backwards kasi marami na ngayon na parang tumutulong para maging open lahat. Pero deep inside, maraming taong kahit sabihin mong sa paligid open na sila sa mga gay relationships, merong ibang judgmental within themselves. May kinalaman ba ang kultura at relihiyon Yeah, dito sa attitude na ito? I believe so.
Maliban sa kultura at relihiyon, para sa akin, dito pumapasok yung selfishness. Yung Paano? Yung ayaw mo, kunya as a magulang, ayaw mo kasi hindi yun paniniwala mo, so hindi mo tatanggapin. Kasi naroon pa ayaw rin mo yung lang. paniniwala na normal at abnormal na sana'y matanggal. Oo nga. Oo, dahil pag you belong to the LGBT community, hindi ka na, you don't fall into, the normal category. Parang, sana, I mean, yun ang dasal. Kinakailangan pag-usapan para mas maliwanagan ang marami. Yes. Di ba? Kasi ang kultura at ang tradisyon, pag sinabing bakla ay mahina, you're supposed to umaatras sa away, binabae. Naalala niyo yung mga... Binabae. There was a time when I was a young interviewer, ang sabi sa akin ng isang panauhin, yung third sex, na natanong ko, I will not forget this interview, ano ho ang second? Ano ho ang first? So, malayo na, pero, ano yung kasabihan? Malayo pa. Malayo. Ayun. Malayo. Malayo na, pero malayo pa. Yes. Pero we have to continue the conversation. And Martin, hindi ka takot to play gay roles. And wala kang pangamba na may stereotype ka. Dalawang tanong ko, may stereotype ka. At saka halos lahat ng mga actors of consequence ay naichismis at ginagawa ng storya o may mga kwento na sila ay mga bakla. Hindi ka ba nangangamba na yung walang takot mong pagtanggap ng mga gay roles will perpetuate the chismis about you? Hindi. Hindi ako natatakot. Simula nung bago pa lang ako, until now, gumagawa ako ng gay roles as long as na maganda yung story. Ikagaganda to ng takbo ng career ko. And I see to it na bawat gay role na ginagawa ko, iba-iba naman eh. So, hindi ka matatypecast as long as na hindi pare-parehas yung binibigay mo. Like dito sa Tayo Lang Ang Nakakaalam, ibang-iba siya with like Panty Sisters, Born Beautiful, kasi dito mas restrained. Ilan ang urian mo? I'm sorry to cut. One. One, Best okay, supporting alright. actor for The Gitab. Okay, go. Bali dito sa Tayong Dalawa na Nakakaalam, si Neil, yung character ko dito, hindi siya yung kasing open ng ibang gay roles na ginawa ko. Sobrang restrained siya, hindi niya pinapakita yung emotions niya, tinatago niya lahat. Naitanong ko lamang dun sa gitna kung ilan ang urian because you're also one of the most awarded young actors. Thank you. And totoo yan, nakaka-proud, di ba? Yes. You're one of the most awarded. How important is that to you as an actor? Siguro yung validation lang na parang nasa tamang track pala ako. Kasi may mga times na ako-questionin mo, Oo. parang inisip ko, parang tama pa ba yung ginagawa? Lalo na yung nagsisimula ako, yung hindi ko pa mahanap yung place ko sa showbiz, hindi ko alam yung strengths ko. Basta alam ko mahal ko yung acting. Pero the moment na yung parang may validation na, ay, na-recognize ako for my performance, parang inisip ko, mas na-inspire akong gawin at mahalin yung ginagawa ko. Pag kuni-question ang sexualidad mo, paano ka nagre-react? Ay, wala. Wala. As in, kahit nga mag-gossip or kahit imbestigahan pa nila ako, hindi ako na-affect. Kasi simula nung pumasok ako sa showbiz, which is 16 years ago, hanggang ngayon, may ganun, parang ano na yun eh, parang manhid ka na. So how you identify yourself is not anybody's business. Yes. And you don't care. I don't care. That's good. Yayo, ito naman ang tanong. You did a film kung saan you had, a torrid kissing scene with Royce Cabrera in a film, mga nanay, pasintabi po sa mga bata, Fat Boys. Tama ba ang pelikula? Okay. And then in an interview, sinabi mo, ayaw ko nang gumawa ng mga ganong klaseng eksena. Yes po. Anong kwento? Ginawa ko yun because I wanted to come out of my comfort zone. Kasi I've been typecasted all my acting life as the nanay na kawawa, inaapi, sinasaktan, palaging ganon. So naisip ko nung time na yon, meron pa naman ako ibang kayang gawin. Paano kung magasgas na ako sa ganong role, baka akala nila wala akong kayang gawin. And that was also the time na nasa point ako ng buhay ko na siguro, di ba may kasabihan tayo na minsan it's worth taking a risk. That's true. I wanted to prove something to myself na I can do something out of my comfort zone, and I wanted, as an actor, gusto kong malaman kung hanggang saan po ako yung kaya ko. Reaksyon ng mga anak? Wala. Alam mo, yun lang po yung gusto ko. Kasi yung mga anak ko,
very supportive sila, pero not to the point na lahat pinapanood nila kasi minsan ayaw nila o tinatamad sila or busy sila. Pero sila yung mga number one supporters support ko mom. Yes. Yeah. Kahit na, because they trust me sa mga decisions ko. Pero sinasabi ko lang talaga po na ayaw ko na yung gawin kasi nagawa ko na, okay na ako. You've done intimate scenes. You've done nudity on stage, on film. Wala kang limitasyon. Bakit wala? Bakit? May limitasyon na may mga... Ano ang limitasyon mo? Let's go to the limitation. Siguro pag feeling mong exploitative na yung nangyayari. Kung nari hindi... Exploitative meaning hindi natin it's Kung not nari called... hindi mo alam na ito yung gagawin, yung bibiglain ka, yung hindi planado. Kaya nga, right now, mahalaga na may mga intimacy coordinators. Like dito sa tayo lang ang nakakaalam, meron kami si Regina, siya yung intimacy coordinator namin. So ang exercises namin dito is, aalamin namin kung ano yung pwedeng hawakan sa amin, ano yung pwede mag-touch sa anong body part, ganyan. So para pagdating sa shoot, alam namin kung ano yung disrespectful, alam namin kung ano yung pwede, alam namin yung hindi. Sa mga eksena na nagawa mo sa iba't ibang pelikula, may pagkakataon ba na ang feeling mo na abuse ka, na exploit ka? None so far naman. None so far. Oo. Ang sarap pag-usapan kasi also yung preparasyon, kung anong ginagawa nyo, how do you intellectually, mentally, emotionally prepare for scenes like, nudity and intimate scenes, at saka paano physically, do you brush your teeth? Do you... paano Yes, yun? ako lagi, kahit sa teleserye, pag alam kong medyo kunwari may blocking na medyo malapit yung mukha, lagi akong... Okay. Pero yung halimbawa, physical nudity, paanong handa nun? Ay, Do you request na walang nanonood sa set? hindi, wala. Ako the more na imamanhid ko yung sarili ko eh. So parang minsan rehearsal gusto ko medyo nakahubad na para... Kasi ayoko maapektuhan yung take eh. So gusto ko sa rehearsal kung kailangan maghubad, ihuhubad ko na kasi para pagdating Andyan na. para sa take, hindi na siya bago. Hindi na siya yung magiging block sa brain mo. Okay. Diba? Maraming salamat for that information. Yayo, let's do fast talk. Yayo, bagets for gets. Bagets, Kissing, cuddling. cuddling, Baby face, beautiful face. beautiful face, Bida kontra bida. kontrabida, Selosa, deadma. deadma, Clingy, bossy. bossy. I feel pretty kapag. I feel pretty kapag marami akong tulog. I feel sexy kapag. Kapag kasya sa akin yung damit ko. I feel loved kapag. I feel love pag nire-respeto ako ng tamang paraan. I-remakes ang pelikula ang bagets. Sino ang gaganap sa role mo? Oh, wow! Mart, help me! Sa akin, dahil nasa GMA tayo, si Barbie Fortes. Sino ang gaganap sa role ni William? Naku. Ako na lang. Ikaw na lang, Mart. Si Martin na lang. Best 80s trend. Yung, shoulder pads. Worst. Ooh, nakatis yung hair. 1 to 10. Ilan ang naging boyfriend sa showbiz? 1 to 10. Gaano kasaya ngayon? 9. 1 to 10. Gaano kahandang magpakasal muli? 0. Lights on or lights off? Lights off. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? All the time. Complete this. Ako lang ang may alam na... Ako lang ang may alam na first time ko dito sa Fast Talk with Tito Boy at saka first time din ni Direct Dave Corpus sa GMA. Maraming salamat. The last time we spoke here on Fast Talk, sabi mo about your relationship, sana Mahanap ko. Yung next na relationship ko, yun na. sana yun na. Yun na. Nahanap mo na ba siya? Mamaya ang sagot. Nahanap mo na ba siya? Yayo, yun. I wanted to talk about pagpapakasal. Halimbawa lang, hypothetical, if you are in a relationship, why are you very open about not wanting to get married anymore? Bakit nawala ang paniniwala mo sa kasal? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. We're back on the show. Martin, meron na ba ang nahanap? Wala pa, Tito Boy. Babalik ka dito at magkukwento ka. 3 months pa lang yun, ito ang bilis. Okay. Yayo, why are you very open about not believing in marriage anymore? Because
As of my experience, hindi ko sinasabing hindi maganda yung experience ko, Tito Boy. Pero para sa akin, pwede ka naman maging masaya with your partner kahit na hindi na kayo ikasal. Ang importante, tayo lang ang nakakaalam. Tayo lang ang nakakaalam. Sinimalaya Tito po. Boy, kasama ka na sa mga... Maraming salamat. Martin, thank you very much. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Kita-kita tayo bukas. Be Juan Tama, God bless you, and take good care of yourselves. Bye-bye.